Breaking news. Ganap na pagbagsak ng Russia, unti-unti nang nangyayari dahil sa ginawa ni Putin. Sa gitna ng digmaan, habang patuloy na sinusubukan ni Vladimir Putin na ipakita ang lakas ng Russia, unti-unti namang bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Ang noong makapangyarihang ekonomiya na umaasa sa langis, gas at mga export, ngayon ay sobrang hirap na dahil sa mga sanksyon ng Western countries, pagbaba ng halaga ng ruble at pag-alis ng mga foreign companies. Dati ang Moscow ay simbolo ng yaman at modernong Russia. Pero ngayon, lalo pang dumarami ang negosyo ang nagsasara, tumataas ang presyo ng bilihin at milyon-milyong Russian ang nawawalan ng trabaho. Ang mga dating loyal kay Putin, unti-unti nang nagtataka hanggang kailan nila kakayanin ang krisis na ito. Habang abala ang Kremlin sa pagpapadala ng pera at armas sa digmaan, ang mismong ekonomiya ng Russia ay tila lumulubog sa sariling anino. Ito ang bagong mukha ng bansa, isang superpower sa papel, pero sa realidad, isang bansang dumaranas ng pinakamalalang krisis sa modernong panahon. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng halos 3 taon, sinubukan ni Putin na kumbinsihin ang buong mundo na nananalo ang Russia sa Ukraine. Pero ang mga nangyari ngayong linggo ay lalong nagpatunay na hindi iyon ang totoo. Ang ekonomiya kasi ngayon ng Russia ay lumalagapak na. Nawawalan na sila ng humigit kumulang 30 bilyong dolyar kada buwan. Kasabay nito, nagdeklara ng economic war laban sa Russia ang Saudi Arabia na isa ring miyembro ng BRICS. Binaba nila ng matindi ang presyo ng langis para maagaw ang mga natitirang pangunahing buyer ng langis ng Russia. Pero hindi lang yan ang problema. Lumilitaw na rin ang mga lamat sa ekonomiya ng Russia sa iba't ibang bahagi. Ang pinakamalaking pabrika ng tangke sa Russia ay napilitang magbawas ng 50% ng mga manggagawa nito. Samantala, ang mga Chinese state giants na Capic at PetroChina ay kanselado ang 45% ng mga order nila ng Russian oil para sa December. At ayon kay Alexander Karichev, ang pinuno ng Presidential Directorate ni Putin, naglabas siya ng official warning na ang Russia ay posibleng humarap sa kumpletong kaguluhan at posibleng civil war. Kaya ang tanong ngayon, gaano pa katagal bago mapilitang aminin ni Putin na isa itong napakalaking pagkakamali? At ano ang mangyayari kung tuluyang sumiklab ang isang civil war sa loob ng Russia? Para mas maintindihan natin kung bakit wala ng ibang pagpipilian si Putin kundi aminin ang pagkatalo, kailangan nating tingnan ang desperadong sitwasyon ng ekonomiya ng Russia ngayon. Noong November 6, gumawa ng malaking hakbang ang Saudi Aramco na nagpayanig sa mga energy market sa buong mundo. Binaba nila ang presyo ng langis para sa mga Asian customers ng hanggang $140 dolyar per barrel. Hindi ito dahan-dahang pagbaba, hindi rin ito napagkasundo ang pagbabago, isang bigla ang pagbabawas na direktang tumarget sa pinakamalalaking merkado ng Russia. At ang mas malala, sakto ang timing ng mga price cuts na ito sa pagsisimula ng US sanctions laban sa Ros at Lucille na epektibo sa ika-21 ng Nobyembre. Ayon sa isang source mula sa oil industry ng India na nakausap ng Economic Times, sobrang klaro ng dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Saudi Arabia. Parang imbitasyon ito para sa mga refinery ng India at China na bilhin ng langis nila kapalit ng mga barrel mula Russia. Aktibong inaagaw ng Saudi Arabia ang mga natitirang customer ng Russia, eksaktong sa panahong hindi na makaganti ang Russia. Ang Reliance Industries na pinakamalaking pribadong refinery sa India at dating pinakamalaking customer ng Russia ay tinaasan ang import mula Saudi Arabia ng 87% sa loob lang ng isang buwan. Samantala, ang mga Indian refiners tulad ng Hindustan Petroleum, Pirate Petroleum at Mangalore Refinery ay tuluyang sinuspinde ang pagbili nila ng Russian oil para sa December. At mas matindi pa ang naging reaksyon ng China. Ang mga state-owned energy giants na SIPEC at PetroChina ay kinansela ang mga order mula Russia na umaabot sa 45% ng kabuang oil exports ng Russia papunta sa China. Ayon sa Reuters, ito ay isang buyer strike. Tandaan, ang oil at gas ay bumubuo ng 60% ng export revenues ng Russia. Kaya kung mawawala ang mga buyers mula China at India, wala ng ibang bansa na mapagbebentahan ng Russia. Habang patuloy na gumuguho ang ekonomiya ng Russia, may mas nakakabahalang nangyayari sa kanilang mga military factory. Ang Uralbagenzavod ay hindi basta-bastang pabrika. Ito ang pinakamalaking tagagawa ng tangke sa Russia, ang pasilidad na dapat gumagawa ng mga T-90 at T-72 para palitan ang mga tangke na nawasak sa Ukraine. Ayon sa opisyal, magbabawas sila ng 10% ng mga manggagawa pagdating ng Pebrero ng susunod na taon. Pero iba naman ang sinasabi ng mga empleyado.
Base sa mga internal report, may ilang departamento na haharap sa 50% na tanggalan. Ibig sabihin kalahati ng workforce mawawala. Itinigil na rin nila ang lahat ng bagong hiring at ang civilian production ay lumipat na sa 4 na araw na trabaho kada linggo. At ito ang pinakakritikal na bahagi. Nawawala na nila ang mga veteranong espesyalista, ang mga engineer na marunong gumawa at mag-ayos ng mga komplikadong sistemang militar. Ngayon, isipin mo ito. Kung talagang nananalo ang Russia sa Ukraine tulad ng sinasabi ni Putin, bakit nagtatanggal ng mga manggagawa ang pinakamalaking factory ng tangke nila? Hindi ba dapat nag-hire sila ng mas marami at nagdodoble ng shift? Simple lang ang sagot, hindi na kayang gumawa ng Russia ng mga tangke. Hindi sila makakuha ng mga parts dahil sa mga sanksyon, hindi nila mabayaran ang mga manggagawa dahil sa pagbagsak ng budget at naubos na rin ang mga lumang stockpile mula pa noong panahon ng Soviet Union. Ayon sa mga military analysts, mahigit 3,000 tangke na ang nawala sa Russia laban sa Ukraine. Sa kasalukuyang bilis ng produksyon, aabutin ng 20 taon para mapalitan ng Ural-Vagen-Zavod ang mga iyon. Pero imbes na dagdagan ang produksyon, binabawasan pa nila ito. At hindi ito pansamantalang pagtitipid. Ito na ang senyales ng pagbagsak ng military-industrial complex ng Russia. Pero marahil, ang pinakanakakagulat na ebidensya ay nagmula mismo sa loob ng gobyerno ni Putin. Si Alexander Karychev ay hindi isang Western analyst o Ukrainian official. Siya ang pinuno ng Presidential Directorate ni Putin para sa pagsubaybay sa mga social process sa Russia. Trabaho niya na ipaalam kay Putin kung ano talaga ang nangyayari sa lipunan ng Russia. At ang inilathala niya, kamakailan ay dapat ikatakot ng Kremlin. Sa isang artikulo para sa opisyal na Russian journal na State, inilahad ni Karychev ang 5 mapaminsalang hamon na maaaring tuluyang sumira sa Russia. Una, population collapse. Nawalan na ang Russia ng daan-daang libong kabataang lalaki sa digmaan sa Ukraine. Mahigit 1 milyon pa ang tumakas palabas ng bansa. Ang birth rate ay bumagsak sa pinakamababang antas mula 1999. Sa literal na ibig sabihin, nauubos na ang mga Russian. Ikalawa, regional rebellion. Nagbabala si Karychev na maaaring mawala ang sovereignty ng Russia hindi dahil sa dayuhang pananakop kundi dahil sa sarili nitong mga rehiyon na gustong humiwalay. Kabilang dito ang Sakha Republic, Ingushetia at Tatarstan. Hindi ito basta-bastang mga probinsya. Ito ang mga mayamang rehiyon sa likas na yaman na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng yaman ng Russia. Ikatlo, ang kompletong pagkawala ng tiwala ng publiko. Ayon sa Levada Center poll, mahigit 60% ng mga Russian ang gustong magkaroon ng agarang peace negotiations. Ibig sabihin, karamihan ng populasyon ang tumutol na sa digmaan ni Putin. Ika-4, ang tinatawag ni Karychev na dehumanization. Ang mga bata, edukado at profesional na Russian ay lumilikas palabas ng bansa sa record numbers. Sobrang tindi ng brain drain na 70% ng mga top graduates ng Russia sa physics at mathematics ay umaalis na papunta sa ibang bansa. Pero ang ika-5 babala ni Karychev ang dapat talagang pagtuunan ng pansin ng lahat, ang posibilidad ng civil war. Kapag ang isang mataas na opisyal ng Kremlin mismo ang nagbabala tungkol sa civil war, ang tanong ngayon ay ano nga ba ang itsura ng ganyang sitwasyon sa loob ng Russia? Ayon sa ulat ng Atlantic Council, may 3 partikular na senaryo na kasalukuyang nade-develop sa loob ng Russia, pero ang hindi nila binanggit, hindi na lang ito mga teorya. Nangyayari na talaga ito. Noong June ngayong taon, inatake ng English Liberation Army ang isang Russian border post sa North Ossetia gamit ang mga drone na pumatay sa 2 FSB officers. Hindi ito basta random na karahasan, ang grupong ito ay gumagawa na ngayon ng mga pag-atake buwan-buwan. Sa Yakutia na kumikita ng bilyon-bilyong halaga mula sa mga diamante at ginto para sa Moscow, ang lokal na deputy na si Alexander Ivanov ay lumampas na sa last line noong September nang hayagang pag-usapan ang paghihiwalay sa Russia sa isang interview sa Turkey. Samantala, ang Caucasus Liberation Movement ay kamakailan lang pumatay sa isang lieutenant colonel mula sa counter-sabotage unit kasama ang kanyang driver at aide sa pamamagitan ng isang precision explosion. Ang mensahe nila, hindi na untouchable ang mga tauhan ng Moscow. Pero ito ang pinakakinatatakutan ng Moscow. Noong November ng nakaraang taon, idinagdag ng Russia's Supreme Court ang pagkakaroon ng isang terrorist network na binubuo ng 172 structural divisions na organisado sa national at regional na antas na ang layunin ay hatiin ng Russian Federation sa magkakahiwalay na estado. Noong July naman ng nakaraang taon, inamin mismo ng Kremlin na may 55 national liberation movements na nagsanib para bumuo ng anti-Russian separatist movement na layuning sirain ang pagkakaisa ng bansa. At tandaan, hindi ito Western estimates. Ito ay mga aminadong datos ng Russia mismo.
Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine, 40% ng mga negosyo sa Russia ay nakakaranas ng payment delays, 34% naman ang nag-uulat ng pagbagsak ng demand at 68% naman ay nagbabawas ng gastusin para lang makasurvive. Pero ito ang koneksyon ng lahat ng krisis na ito. Ang bawat isa ay nagpapalala sa isa pa. Kapag bumagsak ang ekonomiya, hindi na kayang bayaran ng Moscow ang regional subsidies. Kapag hindi nababayaran ang mga rehiyon, nagtatanong sila kung bakit pa sila dapat manatili sa federation. Ang regional unrest ay pumipilit sa Moscow na magpadala ng security forces na sana ay ginagamit nila sa Ukraine. Mas kaunting tropa sa Ukraine ay nangangahulugan ng mas maraming pagkatalo na nauuwi sa mas maraming sapilitang mobilization na siya namang nagpapasimula ng mas matinding kaguluhan. Ang mga tinatawag ng mga opisyal ng Russia na hiwa-hiwalay na extremism ay sa totoo lang ay maagang yugto ng fragmentation at lalo pa itong bumibilis. Habang ang mga separatist ay unti-unting humihiwalay sa mga borders ng Russia, may mas matindi pang sakuna na unti-unting sumisira mula sa loob, ang budget crisis. Kamakailan, tinaasan ng Russia ng triple ang forecast ngayong taon ng budget deficit sa 1.7% ng GDP mula sa dating 0.5%. Pero yan ang optimistic version. Ang totoong sitwasyon ay mas malala pa. Noong July, umabot na ang deficit ng Russia sa 4.88 trillion rubles, katumbas ng 61 bilyong dolyar. Mas mataas ito kaysa sa 3.8 trillion na nakaplanong budget para sa buong taon. Ibig sabihin, naubos nila ang annual budget sa loob ng 7 buwan. Noong July lang, nadagdagan pa ng 1.19 trillion rubles ang kakulangan. Tumaas ang government spending ng 24% kumpara sa nakaraang taon. At ito ang pinakamatinding detalye, ang Liquid National Wealth Fund ng Russia ay bumagsak sa 2.8 trillion rubles na 71% na mas mababa kumpara bago magsimula ang digmaan. At sa unang pagkakataon, ang liquid assets ng bansa ay mas mababa na kaysa sa inaasahang budget deficit. Hindi na kayang takpan ng Russia ang sarili nitong kakulangan sa budget. Ubos na ang emergency fund. Wala na silang pondo na magsasalba sa kanila. Kaya ano ang solusyon ni Putin? Walang iba kundi magtaas ng buwis. Iminungkahi mismo ng Finance Ministry na itaas ang VAT mula 20 hanggang sa 22% simula sa susunod na taon. Kung matatandaan, nangako si Putin na walang buwis na tataas bago mag-2030. Ngayon, binasag na niya ang pangakong iyon. Aminado ang Russian Central Bank na haharap ang bansa sa 7 sunod-sunod na taon ng mataas na budget deficit, isang sitwasyong hindi pa nangyayari simula noong 1999. Hindi na ito basta krisis, ito ay isang ganap na pagbagsak ng budget. Ang presyo ng Russian crude oil ay bumagsak sa $54 sentimo per barrel kumpara sa $75 noong nakaraang taon. Bumagsak ang kita mula sa langis ng 35% sa buwan ng Mayo lang. Samantala, patuloy na lumulobo ang gastos sa militar. Umabot na mahigit 5 trilyong rubles ang ginastos sa defense at security sa loob lamang ng 5 buwan, katumbas ng 40% ng kabuuang gastusin ng gobyerno at tumaas pa ng 33% kumpara sa dati. Ngayon, nagbabanggaan na ang Finance Ministry at ang Central Bank, sabi ng isang ekonomista. Noong nagtutulungan pa sila, pantay ang paglubog ng ekonomiya ng Russia. Ngayon, nagsisimula na itong tumaob. Habang nagkakagulo ang Russia at lumulubog sa utang, ang posisyon nito sa mundo ay mas mabilis pang gumuguho. Ang BRICS na dating inaasahan ni Putin bilang alternatibo sa kanluran ay unti-unti na ring naglalaho. Ang India, unti-unti nang lumilipat mula sa langis ng Russia papunta sa supply ng Saudi Arabia. Ang China naman ay binawasan ng halos kalahati ang binibiling enerhiya mula sa Russia. Ang Brazil at South Africa halos hindi na binabanggit ang Russia. Ang Reliance Industries ng India ay tumaas ng 87% ang pag-aangkat ng langis mula sa Saudi. Samantalang kinansela ng mga Chinese buyers ang 45% ng mga order sa Russian oil. Isang malinaw na hakbang na unti-unti nang tinatabla si Putin ng mga kaalyado nito. Ang OPEC Plus naman ay mas pinili pa ang Saudi kaysa Russia at nag-aproba lamang ng mga maliit na dagdag sa produksyon na pabor sa mga Saudis habang iniiwan ang Russia sa ere. Kahit ang mga dating kaalyado sa enerhiya, tinalikuran na siya. Sa loob naman ng Kremlin, mas dramatiko pa ang nangyayari. Si Foreign Minister Sergey Lavrov na naging diplomatic face ni Putin sa loob ng 20 taon ay hindi na isinama sa isang Critical Security Council meeting kung saan tinalakay ang nuclear testing. Siya lang ang permanent member na absent. Pagkatapos nito, inalis ni Putin sa kanya ang pamumuno sa delegasyon ng G20 at ibinigay ito kay Maximkin, isang Deputy Chief of Staff. Kapag ang sarili mong foreign minister ay isinasantabi matapos ang 2 dekada, ibig sabihin wala ka ng diplomatikong kredibilidad. Siyempre, itinanggi ng Kremlin na may hindi pagkakaunawaan sa loob. Ayon kay Dmitry Peskov, walang katotohanan ang mga ulat na ito.
Pero sabi nga nila, ang gawa ay mas malakas kaysa salita. Ang pagkahiyang ito ni Lavrov ay nangyari matapos hindi niya magawang ayusin ang planong Trump-Putin summit dahil tumanggi ang Russia sa ceasefire sa Ukraine. Ayon kay Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, mapipilitan si Putin na aminin ang kanyang napakalaking pagkakamali. Kung mananalo ang Russia sa Ukraine, tutuloy ito sa mas matinding pananakop. Kaya napakahalagang panatilihing malayo ang hukbo ni Putin sa kanilang mga borders. Dagdag pa ni Sikorski, kapayapaan sa pamamagitan ng lakas, iyan lang ang salitang kinikilala ng Russia. At sa ngayon, wala nang lakas na natitira sa Russia, bumagsak ang presyo ng langis dahil sa Saudi Arabia. Nawala ang 60% ng export revenue ng Russia, sumabog ang budget deficit sa 61 bilyong dolyares. Hindi na kayang bayaran ng Moscow ang mga regional subsidy, ang mga rehiyong hindi nababayaran, nawawalan ng dahilan para manatiling tapat. Gusto ng Yakutia ang mga diamante nito. Gusto ng Tatarstan ang sarili nitong langis. Gusto ng Caucasus ang kalayaan. Ang mga separatist attack ay mula buwan-buwan, naging lingguhan. Kailangan ng Moscow ng mga tropa para supilin ang mga rebelde. Pero namamatay na ang mga iyon sa Ukraine. Kinakailangan ng mobilization, pero ang mobilization ay nagpapasimula ng mas maraming kaguluhan. Ang pabrika ng tangke ay hindi makagawa ng kapalit dahil wala ng manggagawa o mga piyesa. Lalong dumadami ang pagkatalo sa militar, umuusad ang Ukraine. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay, mas maraming rehiyon ang nagre-rebelde. Nakita ito ng China at India, kaya tuluyan ng iniwan ang langis ng Russia. Bumagsak lalo ang kita, gumuho ang budget, itinigil na ang mga bayad sa mga rehiyon. Ngayon, ang GDP growth ng Russia ay tinatayang 0.5 hanggang 1% na lang para sa 2025 mula sa 4% noong nakaraang taon. At ayon sa Central Bank, aabot ito sa zero growth pagsapit ng December. Nalulugi ang mga kumpanyang nagmimina ng carbon. Bumaba ang kita ng mga kumpanya sa langis at gas. Bumagsak ang produksyon ng sasakyan dahil sa pagkalugmok ng demand. Ganito namamatay ang mga imperyo. Hindi sa isang malaking pagsabog, kundi sa sunod-sunod na pagkabigo na kalaunan ay hindi na mapipigilan. Kaya kailan mapipilitang aminin ni Putin ang kanyang malaking pagkakamali? Ang tanong na iyan ay hindi na sa taon sinusukat, kundi sa buwan. Permanenteng binabaan ng Saudi Arabia ang presyo ng langis. Lalong bumibilis ang pagkansela ng mga order mula sa China at India ngayong December. Aabot sa 70 bilyong dolyares ang budget deficit pagsapit ng January. Kapag nanatiling mababa ang presyo ng langis, lalampas sa inaasahan ang kakulangan sa budget at mapipilitang ubusin ng gobyerno ang natitirang pera sa National Welfare Fund, ngunit halos ubos na rin iyon. Lumalala ang mga pag-aalsa sa mga rehiyon. Mula sa mga diamante ng Yakutia hanggang sa langis ng Dagestan, ang yaman mismo ng imperyo ang nagiging dahilan ng pagkawasak nito. May 172 separatist divisions na aktibong nagtatrabaho para hatiin ng Russia. Ang Uralvagonzavod Factory ay nagbawas ng 50% ng mga manggagawa na ibig sabihin titigil na ang paggawa ng mga tangke pagdating ng Pebrero. Walang kapalit na tangke, bubulusok ang puwersa ng Russia sa Ukraine pagsapit ng tagsibol. Pagdating ng Abril 2026, tuluyang guguho ang Moscow. Walang kita sa langis, walang pondo, walang armas, walang kakampi at unti-unti wala ng kontrol sa sarili nitong teritoryo.